Magandang araw po sa ating mga viewers saan mang sulok ng mundo at sa aking mga kababayan dyan sa Palawan. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang pagtatanim ng luya. Pero bago ang lahat, huwag po kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page na Palawan Home Provider para sa susunod pa nating mga video. Maraming salamat po. Mabibili po natin ang ating binhi na gagawin para sa pagtatanim ng luya sa kahit sa mga talipapa o sa palengke. Kailangan lang po natin na ating pagtataniman ay compost. Madali lang po ang paggawa ng compost sa likod ng bahay. Gumawa lang po tayo ng compost pit at kapag nabulok na po yung mga ibinao nating mga basura na nabubulok gaya ng mga dahon at mga balat ng prutas o kahit anong basura na pwedeng mabulok, ito po ay compost na at pwede natin igamitin para sa ating pagtatanim. Siguraduhin lang natin na nabulok na or wala nang hilaw na basura na nahalo sa ating compost. Ang garden soil po na gagamitin natin ay 30% lang at 70% naman po ay compost. So dahil ang compost po ay isa na rin pong pataba para sa itatanim nating luya. Haluin lang po natin ang mabuti at tingnan din po natin ang lupa na kailangan walang nakahalong mga uod na pwedeng maging peste sa ating tanim. Sa luya naman po, kailangan nag-germinate na ang gagawin nating binhi para hindi naman masayang ang ating effort sa paghahanda ng lupa. So ibababad lang natin siya sa tubig, gawin ng buo or hati-hatiin ang luya at ibabad sa tubig at antayin na mag-germinate. Pwede rin ilagay ito sa baso or sa mga garapon, lagyan ng konting tubig at balutin lang natin siya ng plastic para hindi makasingaw yung tubig or hindi mag-evaporate yung tubig at aantayin natin na mag-germinate yung luya. Pwede rin natin gawin ang temporary seeding tray or pwedeng gumamit ng mga extrang punlaan na hindi ginagamit pero hindi po ito ang aktual nating taniman. Ilalagay lang natin ang mga luya na binasa ng tubig at tatabunan ng lupa ng hanggang 1 inch. Kapag natabunan na po natin ang lupa, aantayin lang natin na mag-germinate or lumabas yung kanyang sprout. So ihanda po natin ang ating mga container na paglalagyan natin ng pinaghalong compost at garden soil at saka po natin ililipat yung luya na nag-germinate na para doon na natin palaguin.
Depende po sa inyo kung anong strategy ang available sa inyo or pwede ninyong gawin or gagayahin ninyo. Lahat naman po yan ay effective. So, ang pagpapagerminate po ng luya ay iba't iba ang paraan. Kapag nag-germinate po ang luya, pwede mong itanim lahat yan, yung isang buo kung ayaw mong hatiin. Ang iba naman ginagamit ay hinahati-hati. Kung saan yung may sprout, pwede mong i-separate, depende sa laki ng container na gagamitin mo. So, kailangan nasa taas lang siya ng paso or ng container. Hindi siya sa ilalim talaga. Tabunan lang natin ng mga 1 to 2 inches sa taas. So, mabuhaghag po ang lupa nating mixture kahit na dalawang uri lang po, garden soil at compost. Pwede rin natin gamitin yung mga plastic bags or flower pots. Kahit anong container po na kayang mag-handle pa ng lupa para sa ating pananim na luya. Huwag kalimutang diligan pagkatapos ilagay ang ating binhi. Ang luya po ay tropical plants. Ibig sabihin po ay pwede mo siyang ilagay sa gitna ng direktang sikat ng araw sa buong maghapon. Hindi po siya mabilis malanta at tumutubo po siya sa mga lugar na maiinit. So, ang pag-harvest naman ng luya ay depende po sa inyo. Pwede siyang i-harvest kapag nakitaan nyo na matured na ang kanyang ugat or ang kanyang tube. So, pwede nyo namang i-check lagi kung may laman na ang inyong luya. Anytime po, pwede kayong mag-harvest, magbawas. Kung kailangan may gamit, bawasan nyo lang. Tapos, ang natira ay hayaan nyo lang na lumago pa at lumaki pa, mag-matured pa yung ibang parte ng kanyang mga tube or ng kanyang ugat. Pagkatapos mag-harvest ng konting luya, pwedeng palaguin pa yung natira. Kapag sa plastic bag or garbage bag naman kayo nagtanim, kapag nag-harvest kayo, i-harvest nyo na lang po lahat kasi masisira na po ang kanyang container or yung plastic bag. So, mas maganda po na i-harvest na lang siya. So, ang luya po ay tumatagal ng hanggang 8 to 10 months. Pag dumating na po sa 8 to 10 months, makita nyo po, nalalanta na yung kanyang mga dahon at hirap na siyang magpatuloy pa. So, kailangan i-harvest nyo na siya lahat at ito ang mga uri ng harvest na pwede nyo gamitin para sa pagtatanim ulit. I-shoutout ko lang po ang mga viewers natin na masugid pong taga-subaybay ng ating mga ina-upload na videos. Shoutout po kay Delia Santiago ng United Kingdom at shoutout din po kay CJ Siki Irish ng Japan. Shoutout din po kay J Networks ng South Korea at shoutout din po kay Vince Mark ng Nara, Palawan. At gusto ko lang i-congratulate si Bianca Queen Bridal Words dahil nakapagpatubo na po siya ng bawang. So, sana po ma'am tuloy-tuloy na. At kung may gusto kayong itanong sa akin, mag-comment po kayo sa kahit saang video sa aking channel. At willing po ako na sagutin ang inyong katanungan. Maraming salamat po.